Ano nga ba ang Philippine Charity Sweepstakes Office o mas kilala sa tawag na PCSO? PCSO, dito maaaring manalo ka ng limpak-limpak na papremyo at syempre, dito maaaring magbago ang buhay mo. Kinubra na po ng Ultra Lotto jackpot winner ang premyo niyang 472 million pesos. Pero alam nyo ba, sadyang napaka-kontrobersyal ng ahensyang ito. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. Pero tila, pinag-iinitan at nagiging libangan na rin ata ng mga politiko na silipin ang ahensyang ito, gaya ni Senador Rapi Tulfo at Senator Amy Marcos. Sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo in short. Pero yung kita sana napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000, ito na nga yung online. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait a minute, 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right? Now get your tickets ready and let's now play the 3D Lotto game. At narito na ang ating 3D Lotto winning. Iaanunsyo na sana ang panalong kombinasyon sa pang-2 ng hapon na edisyon ng 3-digit Lotto Draw noong Martes, February 27. May premyo itong 4,500 pesos pero bumitaw sa unang makina at bumagsak ang napiling bola. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya Kinumpirma ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nagkaroon ng aberya o tinawag nitong minor glitch ang kanilang makina. Saglit na itinigil ang live draw habang inaalis ang mga bola sa unang makina. Ipinakita ito sa mga nakabantay na hurado at pinalitan ang makina. Nagkaroon muna ng machine testing gamit ang test balls bago niload ang official draw balls. At saka binola ang natitirang panalong numero. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles, nakahanda ang ahensya sa ganitong pangyayari at sinunod ang prosesong aprobado ng independent group na ISO o International Standard Organization. Inaalam pa ng PCSO ang dahilan ng pagpalya ng makina pero tiniyak nila ang integridad ng mga lotto draw. Dapat pakita lahat. Wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat at wag sintu-sintu na livestream. Hindi naman ganun kalala yung wifi na eh. Kaya nang talagang tuloy-tuloy. At higit sa lahat, wag naman nakabalot. Nakakaloka naman yun. Yung nanalo na hindi natin alam kung sino na parang na-photoshop. Totoong tao ba yun? At bakit? Pag si Pastor Apollo Kibuloy ang pinag-uusapan, ayaw nyo. Takot ba kayo o lubog kayo sa utang na loob dito? Pero alam nyo bang kahit makina maaring masira at magloko? Parang crash lang yan na biglang nag-crash sa iba, sabi ng isang mataas na opisyal sa gobyerno. Ay, bakit napunta ako dito? PCSO ang content ko. Bakit napunta sa chismis na love life ng isang politiko? Nyemas na buhay to. Lumayo tuloy ang kwento ko. Gago! Pero ang totoo, kahit makina pa yan nawawasak at nasisira sa oras de peligro. Parang puso mo
nawawasak sa panahong hindi ka handa at di mo ginusto.